Hello Team Authentic all over the world! Finally, eto na, sisimulan na natin ang pamamasyal dito sa Tokyo, Japan. And in this episode, para to doon sa mga first-timer pa lang pupunta. Bibigyan namin kayo ng idea kung ano ba yung mga popular places na pwede ninyong bisitahin na mararamdaman ninyo yung tradisyon, kung gaano kabuhay itong city na to, and then kung gaano siya ka-modern. So kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk naman po kayo Bayak Look, ito po yung ating promo code. And then kung magbubuk kayo sa Agoda at saka sa KKday, lahat na affiliate link nasa ibaba. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys! Mayong buntag! It's officially our first day here in Tokyo, Japan! And gaya nga na sinabi namin sa inyo, in this episode, bigay natin dun sa mga bago nating subscribers, and then yung first time pa lang pupunta dito sa Tokyo. Kasi syempre, di ba, pagka first timer, tapos tourist talaga, ang gusto natin, di ba, yung marami tayong mapupuntahan at saka kung ano yung popular. So para muna to sa kanila. So bago yun, nga pala, nakapag-stay na tayo dito sa Tokyo ng isang buong araw. Dumating tayo kahapon, tas hanggang ngayon. So simulan natin sa weather sa mga pupunta. By this time, today is November 30. Yes. So ang weather ngayon, kapag ka maaga-aga, naglalaro ng 8 to 10 degrees. Tapos tataas siya ng mga bandang tanghali, magte-10 to 15 degrees. So natry na namin lahat ng costume. Natry na namin lahat ng pwede namin isuot. So kapag ka maaga, pwede pa yung mga sweater. Tapos, ayan. Pero nakapanloob tayo ng t-shirt. And then, just in case lang, sa bag na Enzo, meron kaming puffer jacket. Oo, just in case lang. Kasi naranasan na namin kahapon. Kapag kagabi, kailangan nyo ng puffer jacket muna. Muna lang ha, wag muna tayo mag-overdress. Kasi kahapon, kagabi lumabas kami ni Enzo. Hiyang-hiya ako. Kaming dalawa lang yung Naka-bonnet! Oo, nag-umuwi yata kami. Hindi, ang ending, tinanggal na natin. lang namin, oo. Tapos, ngayon, napansin uli namin na wag tayo munang mag-hit. So, hindi pa siya kailangan. Kasi, pag pumasok kayo sa mga restaurant, kumain tayo kagabi, pagpasok, mainit. Kasi merong heater. Oo. Same thing dito rin sa mga train stations at saka lalo na sa train, mainit. So kapag nag-overdress tayo, for example, nakahit kayo sa loob, tapos naka-puffer jacket kayo, Diyos mio, talagang Maglalapot kayo. papawisan talaga sa tingin namin, yung mga 10 to 15 degrees, kaya pa siya ng walang heat tech. At saka pwede pa rin na hindi muna tayo outfit na, ano tawag doon, yung mahaba. Trench coat? Mga naka-trench coat. Although, kasi nga dito, ginawa na siyang fashion. Meron naman ng mangilan-ngilan. Tapos ayan, sa Enzo, Nag-scarf na ako, may guys. scarf na siya. So, Masabi pwede din na naman. lang. Ayan, sa mga first timer, sinabi lang namin sa inyo yung magiging outfit nyo just in case. Pero syempre, kung December kayo pupunta, tignan yung mabuti, basta pakiramdam namin, pag bumaba siya ng 10, puffer jacket is the key muna. Oo, yun muna. Pero di ba kasi guys, kung talagang lamigin kayong tao, why not? Kung gusto nyo talaga mag-hitek kayo. Depende nga kasi sa katawan nyo yan. Oo. Kasi kami, kaya pa namin yung gantong lamig. Pero kasi kung lamigin talaga kayo, hitek is the key. Yes, iba-iba kasi talaga tayo ng tolerance eh. So anyways, tara na, pasyal na tayo. Ang una nating pupuntahan, isa sa pinaka-popular dito ay itong Asakusa area dahil nandito ang Sensoji Sensoji Temple. So paano ba rito makakapunta? So depende kasi kung saan yung inyong accommodation. Basta baba lang kayo sa Asakusa Station, then exit kayo guys sa exit A4. yes. And then, pagbaba ninyo sa train, meron naman ditong lift. Kasi pagka hindi kayo nag-lift, isa na yata itong Asakusa sa pinaka maraming hagdan na dadaanan ninyo. And then, tayo, dahil nga raratrat tayo, bumili tayo ng 72 hours na subway, unlimited ride na siya. So, maghanap lang kayo ng machine na merong scanner ng QR code. At susundin nyo lang itong mga pinagagagawa namin. Ayan lang. Pindutin nyo lang. So, yung isang QR code na yon, dalawa na kami ni Enzo. So, mas makakatipid kayo doon, lalo na nga kung raratrat kayo ng travel. So, ito na yung exit A4. And then, diretso na lang tayo rito.
I mean, kakanan kayo paglabas. Nandito na yung Sensoji Temple. Yan. Isa to sa mga pinaka-popular na area. Kasi, dito, pwede nyo nang i-experience yung Japanese old style and tradition. Pwede kayo ditong umarkila ng mga kimonos. So, dito yon guys. So, ayan. So, kung gusto nyong ma-feel yung tradition, punta lang kayo dito. Ayan, oh, meron ditong arkilahan ng mga kimonos. Hello! Yeah. Yeah. That's the kimono. Thank you. Ayan. So tara, lakad lang tayo. And also, isa pa sa pinaka-popular dito ay itong rickshaw. Ayan. So, by this time for sure, kahit mga first timer pa lang kayo pupunta ng Japan, isa na to sa mga nare-research ninyo. So, ayan yung mga rickshaw. Sasakay kayo dyan sa kalesa and then, hihilahin kayo nitong mga bagets. Tatakbo sila para iikot kayo. So, ayan siya. And then guys, depende kung anong metro ha. Meron din ditong exit. Pero ito, ibang train kasi ito. Ginza Line. Ayan, meron din dito mismo. And then, mapapansin din nyo, nandito yung Skytree Tower. Ayan, yung Skytree Tower. O, diba? So, dito sa area na to, dalawa ka agad ang makikita ninyo. Doon tayo sa pinaka-entrance, syempre. Kasi, doon sa entrance, meron din dong very popular. Pag punta kayo ng Sensoji Temple, kailangan meron kayong picture doon sa Kaminarimon Gate. Ayan. Hirap na hirap ako i-pronounce yan. Ito siya. Ayan, ito yung mga mag-o-offer ng rickshaw. Ayan, makikita nyo yan, nakaganyan sila. Nag-o-offer na sila ng rickshaw niyan. Ayan, basta nakaganyan. Hello! Ayan. Thank you! Ayan. So, ayan yung mga nag-o-offer ng rickshaw. And then, ito na guys. Ito na yung papunta ng Sensoji Temple. And then, yung nakikita nyo guys na, ayan. Ayan. Yung parang lantern na yan. Nandito na tayo sa Kaminarimon Gate. Super popular din yan. So tara, tawid na tayo. Daming tao, no? Grabe. Super popular tong area na to. So guys, nakapagtanong na tayo kung magkano dun sa may rickshaw. So magkano, bes? For 10 minutes guys, 5,000 Japan yen, in pesos, 1,960. Yes, kasi Diyos ko, mano-mano din naman yun. So kung gusto nyo lang sa experience, go for it. And then ang gagamitin natin conversion as of today ay yung 0.39. So tara, pasok na tayo. Ito, ang bida dito sa gate na to. Kailangan may picture dito. Kayo na bahalang umanggulo para makakuha kayo ng magandang shot. Kasi hindi nyo siya masosolo. Sobrang dami talaga ng tao. Mamaya na tayo mag-picture. Let's go! Ayan. And then, pagpasok nyo, ayan, puros na itong mga tindahan. Pwede kayo rito mag-food trip. And then, may mga bilihan din ng mga souvenirs. Di ba? So, kung gusto nyo ma-feel yung rush, dito kayo sa gitna, makikita nyo as in daming tao. Ayan. Ayan. Pero kung gusto nyo naman na medyo mas relax, dito kayo sa gilid lang, oh. Sa gedli-gedli lang tayo kung gusto nyo ng medyo hindi masyadong maraming tao. Oo. Di ba? Nakita niyo guys kung paano yung difference. Di ba? Pero lahat gusto doon dumadaan. At syempre, dahil first timer kayo, if ever, may advice namin sa inyo, feel the rush!
Huwag muna kayong pumunta dun sa masyadong tahimik. Damahin nyo yung gulo. Kasi hindi nyo mafe-feel yung Tokyo kapag hindi nyo to in-experience. O nakita nyo, di ba? Ang ingay, ang dami nag-o-offer. Tapos ayun, ang dami nyong makakasabay, maglakad. Feel this rush. Nandito yung ganda ng vibe. Oh. Bago kayo makarating sa Sensoji Temple, ito muna yung dadaanan ninyo. Ayan. Tapos kung gusto nyo na mag-food trip, meron na yan dito. Ayan o. Marami na kayo dyang makakain. Pero bihira dito yung free taste, guys. Walang ganun na. Dito Macau. So, tara. Lakad lang tayo. Oo. Ang ganda ng sikat ng araw. Hindi mo mafe-feel yung init. Kasi nga, malamig yung weather. Ang sarap mamasyal. Oh guys, si Enzo, ang linaw ng mata. May pa-free taste. Ayan o. Ay, binibigyan din ako. Thank you. Thank you. Oh, ayan o. May pa-free taste, guys. Nagkamali ako, meron pala. Guys, hindi kami naghahanap ng free taste, ha. Kami ang hinahanap ng Nakita free niyo taste. yun guys, binigyan kami. Sa ano siya? Crackers. Tikman ko nga. Ayan. Kamay ko na. Ito siya. Malutong, no? Crackers nga. Malutong. Ano lasa niya? Parang, Parang maalat eh. as in crackers, para kang kumain ng chichirya. O ganun. Siya. Kami ang hinabol ng free taste. Tara, lakad pa tayo. Hanggang marating na natin ang Sensoji Temple. For us, ito unahin nyo. Para kumbaga, mafe-feel nyo muna yung tradition. Sa ganitong karaming tao, mafe-feel nyo ta. O, ayan, no? Ito yung mga alley pa. O, dito sa may side na to, di ba? Wala masyadong tao. Pero lahat talaga gusto dito dumadaan. Kasi nga, feel the rush. Guys, umamin kayo, autumn. Hanggang ngayon, hanap pa rin ang hanap ng autumn leaves. Diyos mio. So, ito na siya. Oh. Nandito na tayo. Actually, maganda yung place. Plus yung vibe. Maganda siya. Pero kung gusto nyo ma-feel yung pagiging solemn ng lugar, we advise you, kung dito na naman kayo sa area, naka-stay yung gabi. Grabe dito. Napaka-solemn. Ang peaceful nung dating niya at night. Ayan. Diba? Ayan, no? Mga nakimono sila. So, experience nyo na rin. Kung nandito na rin lang naman kayo, go na for the experience. So, are you ready, guys? Ito na. Pasok na tayo. Ganda. Let's go! So, kanya-kanyang technique na talaga sa pagpapapicture. Super hirap. Ayan. So, ito na yung Sensoji Temple. So, to be honest, syempre, honesty is the best policy. Dito sa lugar, hindi mo masyadong mafe-feel yung pagiging solemn because apakaraming tao. So, kumbaga, ang daming nangyayari sa paligid. Pero pagpasok mo dun sa loob ng pinaka-temple, ayan, mafe-feel mo na siya. Pero dito, hindi. Kasi ang dami nangyayari sa paligid eh. So, ayan, pwede rin ka rito magpahula. Nagawa na natin yan. Ayoko, ang ganda ng hula sa akin. Ayoko nang baguhin. Baka mabago pa. Ayan. So, pagdating dito, medyo kakalma ng kaunti. Pero ang dami pa rin tao sa loob. So, pagdating dyan, syempre, hindi na namin kayo maisasama. Kasi wag na tayong mag-video at mag-picture dun sa loob para hindi tayo makaabala sa mga totoong nagpipray. Meron kasi doon nagpupunta na talaga namang nagpipray, hindi naman for tourist lang siya. And then ito guys, so. Meron ditong insenso, tapos inaano nila yan,
O, pang-cleanse yata yan. Tapos yung iba nga, pampatalino daw. Ganyan yung ginagawa dyan. Bago sila pumasok dito sa pinaka-temple. And then, paglabas nyo ng temple, guys, oh, ganda. Ano to, bes? Autumn. Oh, ganda, no? Oh. And then, ito yung pagoda. Ganda ng kulay ng paligid. Grabe. So, kumusta? Ang ganda, no? Ang ganda, lalo Oo. na dito yung part na Oo. to. Kasi di ba, nung nagpunta tayo dito, iba yung kulay niya. Oo. Kasi nung pumunta tayo dito for the second time around, ma-amaze ka guys. Kung nakita namin yung difference. Yes. Pero, same old, dami ng tao. Same old, kung gaano karami ng tao na pumunta tayo dito. Yung pumunta kasi tayo dito, katatapos lang ng cherry blossom. Di namin naabutan yung cherry blossom. Late na kami. Tapos ngayon, ito naman, ang gara kasi ng weather, hindi namin maintindihan kung autumn pa ba to or winter. Pero dapat winter na siya. So, ito yung itsura niya. So, yes. Ay, ang sarap dito sa Sensoji Temple. Kung kami, alam nyo ba na tumagal kami dito ng half day. Kasi inikot talaga namin siya, tapos dinamnam namin siya. Pero dahil nga ginagawa natin itong video na to para sa mga first timers na talagang rat-rat sa pamamasyal. Lagare. Siyempre, hindi tayo rito magtatagal. Punta na kagad tayo sa ating next destination. And just like that, nandito na tayo sa ating next destination. Nandito tayo sa Shibuya. So, ang pupuntahan natin dito, of course, ang very popular na si Hachiko and yung Shibuya Crossing. So, ganito lang gagawin nyo, guys. Nagamit na namin paulit-ulit dito yung Google Map. Accurate na accurate siya. It's either si Hachiko yung ipin ninyo or yung Shibuya Crossing. Pero yung Shibuya Crossing ang nakalagay doon, Shibuya Scramble Crossing. So, ito yung magiging way ninyo kung galing kayo ng Asakusa. From Asakusa guys, hanapin nyo na yung Ginza Line. Then from there, sakay kayo G19 papunta dito sa G1 Shibuya Station. 18 stops siya guys for 33 minutes. Yes, so dulo-dulo siya. Ganun siya. Medyo malayo kung tutuusin, pero dahil nga sa ganda ng kanilang train system, ang bilis dating nakakapunta at very convenient. Ito yung exit na hanapin natin, yung Meiji Dori Avenue Gate. Ayan. So, tara na. So, sa mga first timers, gamit lang kayo ng Google Map. And then, kung ayaw ninyong maglakad, hanapin nyo lang yung accessible with lift or escalator. Doon kayo ituturo. Ayan, so tara na. And guys, sa ating mga first timers, make sure na lagi kayong nasa left side. Dapat left. Ayan o. Yung mga nasa right side, dapat lalakad kayo, tuloy-tuloy. So, lahat tayo nasa left. Ayan. Guys, ito na yung Meiji Dori Avenue. Tara na. Punta na tayo kay Hachiko. Guys, additional information lang ha. Siyempre kasi baka first time nyo nga, di ba? Di ba naka-unli tayo na 72 hours na subway? Pero, ito yung palatandaan dyan. Yung mga square na yan na nakikita nyo na stations, ayan, hindi tayo dyan pwede. Meaning, JR lines yan. Kapag ka square,
JR Lines. Para malaman ninyo na pwede yung pass natin. Ito, ilalagay ko sa gilid ni Enzo. Ano dapat siya? Circle. Circle yung hahanapin ninyong mga stations. Kapag ka-circle, pwede doon yung only pass natin. Ayan, additional information yan. Kasi baka mamaya mag-try kayong pumasok tapos hindi tanggapin, sayang yung oras, di ba? Pupula. Tutunog. Bago tayo pumunta kay Hachiko, gusto muna namin magpasalamat kay Ate Lian. Ate Lian! Hi po, Thank maraming you. salamat dito. Napadala na naman siya. Pangalawa na to, Oo, guys. bagay na bagay yung kulay sa amin. Ang galing mong pumili. Parang kilala mo talaga kami. Thank you, Ate Lian. And of course, kay Ate Mary and kay Kuya Donald de Guerra. Maraming salamat dun sa may pinadala nyo po na portrait. Kasama po yung abibi namin. Sitos, kasama dun sa portrait. Doon Ang cute, kami cute. so super na-touch. Maraming salamat po sa mga gifts ninyo. Again, hindi naman kailangan, pero yung effort na binibigay nyo sa amin, sobra-sobra. Gaya nga na sinasabi namin, manood lang kayo, regalo nyo na yun sa amin kasi nakakatulong kayo na makapag-travel, Tapos kayo extra mile pa, kahit papaano, nagbibigay kayo ng mga gifts. So super na-appreciate namin siya, pero nahihiya kami, kaya carry lang kahit hindi na po. Again, maraming salamat po. Tara na, ito na. Ito na yung Shibuya Crossing agad. Pero syempre, wag muna yan. Mas importante sa amin si Hachiko. Punta na tayo kay Hachiko. Daming tao, no? Di ba last time yung nagbabay tayo kay Hachiko, nalulungkot tayo. Oo, nakakasad. Kasi nga kapag dog lover ka talaga eh. Tapos nag-promise diba tayo, Hachiko, promise we will be back. And ito na. Kahit hindi na tayo makapagpa-picture, carry lang. Haba ng pila, oh. Ito yung pila ni Hachiko. Ito na si Hachiko. Yan siya, oh. Oh. Ito na si Hachiko. Ayan, oh. Hi, Hachiko. Yan si Hachiko, oh. Hello, Hachiko. Actually, last time, nakaupo lang kami dito ng matagal. Dito. Pinagmamasdan lang namin si Hachiko. Nakaupo kami dito. Ayan siya. Alam nyo, kapag alam nyo nga kasi yung history niya, tapos meron kayong abibi din, parang ang sarap-sarap niyang yakapin. Pero syempre, wag ha. So yung makita mo pa lang siya, okay na. Diba? Ayan, so ganyan kasikat si Hachiko. As in, superstar yan dito. Pipilahan mo talaga, guys. Yes. So dahil nga, again, for tourist yung ginagawa natin, for first timer, hindi tayo pwede magtagal. Walang ganon. Halika na kaagad. Pagkatapos mag-picture, ay sakagad tayo. Ganun naman kasi. Kasi yun Kami kasi hindi kami ganun mag-travel, pero dahil para to sa mga first timers at gustong lumagari, para sa inyo to, lalagariin natin to, titignan natin kung lahat, or yung mga gusto natin, mga popular destination, mapupuntahan natin. So ito na, dito na kagad tayo sa Shibuya Crossing. Unang tawid. Siyempre dito tayo sa Starbucks. So ayan, kaya siya magulo kasi ang daming direction sa pagtawid. Ito pa lang, tourist spot na. O, nakikita nyo ba yung mga may dalang cameras? Iba-iba yan na pataasan. Yes! Unang tawid namin for this season. Season talaga. Oo, kasi last time nakatatlong tawid tayo. Diba, everywhere you go, ang daming tumatawid. Ay, nakakaaliw. Oh, diba? Diba? Talagang scramble talaga. Kasi ang dami talagang tawiran eh. Nandito na tayo. Ayan oh. May mga galing doon sa kabila. Tapos, dito din may manggagaling din dito. And then may manggagaling din dito. So, ganun siya. Yes. Nung first time namin dito, first time naman, hayaan nyo, grabe, eto palang manghang-mangha na At saka diba, iba yung feelings diba? Ito, Oo. tinatawiran mo na Kasi, siya. may pinapanood mo, for sure kayo by this time, na pupunta rito pa, ulit-ulit nyo na itong nakikita na papanood. Iba yung feeling kapag nandito kayo mismo. At saka guys, for sure, habang pinapanood nyo to, since pupunta kayo dito, pinaplanin nyo, ay dapat gato ako maglalakad, dapat gato yung camera, di ba? Okay lang yan, tumawid kayo ng 10, carry lang yun. Basta hindi kayo hihinto sa gitna, carry lang yun, experience nyo to. And for sure by this time, lalo naming sinisindihan yung excitement level ninyo. Sorry naman agad.
naghihintay kami kasi yung totoo, tatawid pa ulit tayo sa isa pa, no? Hindi pwedeng hindi. Ayan na! Yay! Isa pang tawid! Sabi ko naman sa inyo, eh. Woo! Ayan na! Hindi pwedeng hindi tayo tatawid dito. Best kapag ka nasisilawan ng araw yung buhok mo, sakit sa mata. Charot! Nasisilaw kami. So, tawid lang tayo. So, ito na siya guys. Ito na yung experience. Now, saan ba yung popular na pinupuntahan dito kapag gusto nyong makita itong kaganapan dito? Doon naman tayo next pupunta. Tara, punta na tayo rito sa Starbucks. Ayan siya. Hanapin nyo lang yung Starbucks. Ayan. Ito yung sinasabi namin sa inyo kanina guys. Grabe, pagpasok nyo ng mulang init. Oo. Kaya wag muna kayong umoutfit ng sobrang ano. Kami tignan nyo, for emergency lang, dala namin yung puffer jacket namin. So, ito na yung Starbucks. Ito yung Starbucks. And then, dito tayo galing. Ito. Meron dito, guys. Oh. Ayan. Ayan, makikita nyo. Dito tayo sa kabilang side. Hello. Thank you. Ayan, dito tayo sa kabilang side, guys. Ayan, makikita nyo kaagad yung kaganapan sa ibaba. Ayan na, diba? Oh. At may upuan talaga dito. At yung mga pagtawid ng mga tao, parang na siya naging tourist spot. Ayan na yun, guys. Yan nga, no? Ang ganda niyan tignan. Para silang mga langgam. Ayan siya. So yes guys, ito na, tapos na, nakalabas na tayo ng Starbucks. So doon nga pala sa Starbucks, yung pinuntahan natin, libre doon. Wala namang bayad. Actually, pag pumasok ka naman sa Starbucks, wala rin namang bayad. Pero nakalagay doon na... Buy a drink. Oh, buy a drink. So magkano lang naman yun? Siguro mga 400 pesos lang naman yung drink sa Starbucks. So ngayon, kung medyo nakakaluwag-luwag kayo, meron kasing sumisikat ngayon sa social media na bagong parang viewing deck. Feeling ko hina-hype. Siguro sponsored, charot lang. Kasi alam nyo ba, mahal siya. So ito siya, katapat lang siya ng Starbucks. So ito yun guys, ito yung magnet. And then, yung sumisikat dito na parang view deck, ayun, yung nasa itaas. Ayan. Ayan mismo yun guys. Ito. Ayan. Oh, pinapasikat pero umamin kayo, wala masyadong tao. Diba? Ito naman nga kasi ang reason. Siyempre, alam nyo naman tayo, chismosa tayo. Umakyat tayo doon. Umakyat tayo doon. Pagdating doon, meron palang, hindi naman bayad. Parang entrance slash na parang may kasama ng drinks. Kung baga consumable, magkano yung entrance? 1,800 yen. Consumable siya guys, meron kang free one drink. Yes, so in peso, siya ay 702 pesos. So worth it ba yung 702 pesos each kung doon kayo pupunta? Ang makikita nyo rin namang view, eto rin naman mismo. So again, pero kung meron naman kayong budget, Hello po. Hello po. So guys, so nandito yung mga ka-team authentic natin, si Ma'am Gina, na-meet natin. Hello po. Hello. Like and subscribe. Wow, yay! O, di ba sabi namin sa inyo, magkikita tayo. Hindi naman to nakaplano. Thank you po. Patouch naman. Hindi ba sabi ko sa inyo, ang dami natin ka-team authentic dito na palakad-lakad lang tayo rito, pare-pareho. Magkikita tayo. So, yun na nga. So, kung gusto niyo siyang itry, go for it. Pero para sa amin yung 700 pesos, hindi siya worth it. Saka per head, grabe. Yes, per head yun. Kasi pwede naman nga kayo dito mismo sa Starbucks. Kung gusto nyo lang makita at hindi kayo magtatagal, doon lang kayo sa pinwestohan namin, free yun. And then kung mahilig naman kayo mag-Starbucks, yung 400 pesos, okay na yun for a drink sa Starbucks. Makakaupo pa kayo nun guys. Yes, makakaupo pa kayo. At yung 400 na yun, pakiramdam ko nga, meron na yung kasama pang pastry or bread. So, ayan. So, sa amin, hindi talaga siya worth it. Sorry naman, sinasabi naman namin kaagad. So, ngayon naman, eto, sikat din to sa mga reels o ganyan, sa social media, yung yakiniku like. Pero, never pa namin siyang natatry.
So kumbaga ngayon, sabay-sabay natin siyang itatry. Meron din siya dito sa Shibuya. Pero marami naman to kahit saan. So itatry lang natin, hanapin muna natin. Kaya nga nang sinasabi namin sa inyo, ang kakampi natin ay si Google Map. Ilang minutes walk? 4 minutes na lang. O 4 minutes lang. Ito guys, so, buhay na buhay dito sa area na to. Di ba dito tayo Ichiran? Yes, dito rin yung Ichiran. Ay, ang sarap maglakad, ang lamig. Ang saya ng ganitong weather. Pagka ganitong weather, kaya nyong rumatrat kasi hindi kayo masyadong mapapagod dahil ang sarap ng weather niya. Ang sarap mamasyal. And nandito na tayo. Nandito na tayo sa Yakiniku Lake. Dito tayo sa Shibuya. Pero marami rin naman to sa iba't ibang lugar, guys. Hindi lang naman dito. So, depende kung saan kayo malapit. So, dito natin siya i-try kasi nandito na rin lang naman tayo. Punong-puno siya, guys. Nakapila tayo. At saka kasi nasakto tayo sa oras ng kain. Yes. So, baka hindi na namin kayo may sama sa loob. Just in case, footage na lang tayo. Pero nga kasi, hindi natin mararamdaman ang Japan feels kung hindi tayo pipila sa kainan. Yes! So guys, pinagpala tayo. Napunta tayo rito sa medyo private. Pwede tayo mag-vlog ng very light. Basta mahina lang. So ito na. Baka kainin na naman ako nito. So ito, English. And then, dapat punta ka agad dito. Ayan. So ito yung mga pagpipilian natin. So, pili lang muna tayo. And then, ang sisti pala, para rin siyang samgyup. Dito magluluto. Ayan. Order muna tayo, tapos pakita namin sa inyo. So guys, naka-order na tayo. So basta pindot na lang kami ng pindot. Ang pinagpipindot namin, pork at saka beef. So lahat-lahat yun ay 2,300 Japanese yen. So in pesos, 897 pa lang. So if ever, mag-add na lang tayo. Yung rice naman, free. Tapos ito nga pala guys, so, andito yung water natin. Tignan natin, Diyos ko. Tama ba to? Ay, tama. Okay na. Oh. Tikman natin kung malamig. Carry lang, pero hindi siya malamig na malamig. And then, yun nga palang mga bag, doon nga pala ilalagay sa parang tray. Tapos, since tayo, naka-private tayo, yung bag natin, doon inilagay sa upuan. Yung inuupuan ni Enzo. Ayan, so kung meron kayong bag or naka-jacket kayo or coats, pwede nyo doong ilagay. So, hintayin lang natin yung order natin. Tingnan natin kung yung worth na na-order natin ay kasya na sa amin dalawa ni Enzo. Ito na yung order natin, oh. Diba? So, ito na yung kulang-kulang 900 pesos. Dalawa na kami dito ni Enzo. Pero, pakiramdam ko, gusto pa namin umorder nito. Ayan. Mag-add na lang tayo ng isa pa. Tapos, nandito, yung mga chopstick. Chopsticks. Tapos, wet tissues. Wet tissues ba tawag dito? Wet wipe? Again, you cannot buy class. Pati toothpick meron. Diba? So, samgyup din pala tayo dito ngayon, guys. Dagdag pa tayo nito. Add pa tayo. Best, luto-luto na. Ayan na, luto-luto na tayo. Nagpa-add pa tayo ng isa pa. Kasi baka hindi ko masya. Tsaka to be honest ha, medyo mura siya. Ayan, ito talaga apoy na apoy. Oh. This is it. Tikman na natin. Pero itabi muna natin ang kaunti. Kasi, baka masunugan na tayo. Grabe, apoy, no? Apoy na apoy talaga eh. Tabi muna natin ang kaunti. So, titikman na natin. Tikman na natin itong beef nang wala munang sauce. Yan. Tikman lang natin. Grabe. May maingit na naman dun sa likod kasi kailangan nyo muna mag-cameraman. Ang linamnam. Pero syempre, again, ang ano doon, ang tip, huwag susunugin. Kailangan bantayan talaga. Pero yung lasa niya malinamnam.
Mali lang kami ng luto. Buti hindi pa namin lahat na ilalagay. Meron pa kaming second batch. Alam na namin kung paano luto. It's Enzo's turn. Tikman mo yung beef. Yan, tikman mo yan. Kaka-excite guys. Ipa muna natin ha. Para mawala-wala yung init. Madamataga natin yung lasa. Grabe. Ang sarap-sarap ng beef. Mas ano siya? Malinam-nam. Si Enzo, umorder pa siya ng rice. Nagpadagdag. Hindi, Diyos tsaka ko. di ba ang dami kasi ulam. Awa naman ng Diyos. So, or siguro mahina lang talaga kaming mag-ulam. Nagpa-add pa kasi tayo. So, lahat-lahat ang nakain lang natin ay 3,120 Japan yen guys, in pesos, 1,216. yes. So, ano pa rin yun? Namura pa rin yun. Kasi yung kinainan natin last time, parang yun pa nga, 1,000 pesos na kaagad yun eh. Ano yung kinainan natin last time? Yung Gyokatsu Motomura. Yes. So, yun. Medyo mas mahal siya. So, compare naman yung lasa. Actually, ano ba? Yun kasi, iisa lang yung ulam natin. Oo. Ito kasi mas marami siya. So, mas malapit-lapit na sa samgyupsal. Pero ang umamin ka, ang sarap ng Wagyu, di ba? yes. Kasi naman yun yung nagpamahal. Parang yung Wagyu beef, parang yun yata yung kalahati kaagad ng bill na. Kaya nga. So anyways yan, kung gusto nyo siyang itry, go for it. Kasi, to be honest, mura-mura pa to. Again, sa Japanese standard na price. So ngayon naman, punta na tayo sa next pa nating popular destination dito sa Tokyo. So, moving on, ang arte ng moving on. Nandito naman tayo sa Harajuku. Ang sinakyan natin from Shibuya ay yung Pokotushin Line. F16 and then bumaba tayo rito sa F15. So, dito na siya guys, paglabas. Oh, ganda no. Autumn. Ano ba naman yan? Ang pinunta namin dito, winter sana. Ngayon naman, autumn pala dito. Hindi yata kami talaga tuma-timing. So, dito naman, yung tinatawag na Anime Street. Pero bago yan, tignan nyo ha, kung gaano rito kabuhay. Oh, dito pa namin nagpe-perform na. Sa mga young at hearts, para sa inyo to. Oh, diba? Tapos lakad lang tayo dito ng konti kasi meron kaming gusto sa inyong ipakita. So, lakad tayo dito. Eto guys, kapag ka diniretso nyo to, ay silip lang tayo. Ito guys, ito yung Yoyogi Park. And then Meiji Temple. Or Meiji Shrine, sorry naman. So dito siya. Ganda! Autumn! Today is November 30. Super late ba yung autumn dito talaga? Ayan o, daming tao ngayon. Kesa nung una kami rito pumunta. So kung limited lang yung time ninyo, pili lang kayo kung Meiji Shrine o yung pinuntahan natin kanina, Sensoji Temple. Kaya yun yung pinuntahan natin kanina kasi mas popular yun. Pero para sa amin ha, dun sa vlog na ginawa namin nung una, mas gusto namin yung vibe dito. Kasi ito kasi, mas solemn siya. Tapos, mas mafe-feel mo yung parang, alam mo parang holy na lugar, parang ganun. Tsaka dito kasi diba, hindi siya masyadong commercialized. Unlike doon sa Sentoji Oo. Temple, may mga nagbebenta-benta. Dito as in Yun. talaga. Oo. Forest. Pero ngayon kasi, hindi namin alam kung bakit maraming tao. So ayan, kung marami naman yung time ninyo, pwede nyo siyang pareho puntahan. Pero yung ginagawa nga kasi natin ngayon, we are traveling like tourists. Talagang yung tourist na tourist lang talaga tayo ngayon. Para nga sa mga first timer, pupunta. Pero grabe ang daming tao ngayon. Unlike nung una nga naming punta, wala masyado. Oh, diba? Daming tao. Pero maganda dyan. So anyways, again, moving on. Tara, punta na tayo sa Harajuku. So kung mapapansin nyo, yung ginawa nating itinerary,
today, for first-timers, yun nga, mix siya. Mix siya ng tradition, tapos pumunta tayo dun sa, saan ngayon? Sa Shibuya Crossing, yung adrenaline. Tapos ngayon naman, ito naman, para naman to sa mga young at hearts, mahilig sa mga anime, kasi punta na ng anime street. And then yung last nating pupuntahan, mamaya naman, doon naman, mafe-feel nyo talaga na modern yung Tokyo. Grabe, oh, di ba? Ang dilaw ng mga dahon. Ito, oh. Mag-gold na nga, eh. Ganda. And then yung mga nakakasalubong natin, guys. As in mga, parang silang anime talaga. Ang cute nila. Talagang nag-e-effort talaga sila sa pagbibihis. Ang daming tao ngayon. Ang sarap kasi talagang mamasyal ng ganitong panahon. Lakad lang tayo. Sarap maglakad-lakad. Nandito na tayo sa Harajuku. Ayan, meron ditong station. Pero syempre, hindi tayo dyan sumakay kasi square. Hindi pwede yung pass natin dyan. Ang tawag dito sa pinaka-street na to ay Takeshita Street. Or also known as the Anime Street. Oh, grabe. Ang liit niyang alley, guys, pero maniwala kayo, pakaraming tao. Tara, punta na tayo dun sa kabila. Ano ba yan? May Yoshinoya na naman dito. Nagkalat ang Yoshinoya. Grabe, ang ganda ng paligid, no? Tapos grabe, sobrang dami ng tao. Kaya nakaka-add siya ng adrenaline, kumbaga. Pakita namin sa inyo kung gaano karaming tao dito sa pinakalabas pa. Ganyang karami yung tao. Ang liit na street pero ganitong karami yung tao. Di ba? Nakakatuwa. So ito, pasukin nyo lang to kung gusto nyo talagang maramdaman ang adrenaline. So tara, pasok lang tayo saglit para lang may pakita namin sa inyo. Tapos syempre, alam namin ang pinaka-hinihintay nyo, yung Shinjuku area. Doon tayo next. Daming tao. Tara, lakad lang tayo. It's 3 p.m., no? Ganito karami yung tao. Hanap tayo ng mga anime. Hanap ng mga anime. Grabe, wala ng direction kahit saan. Kakaaliw. Parang naalala ko, di ba ang lilinaw ng mata nitong mga supporters natin? Nakita nila dito si Ian Veneracion sa video natin na hindi naman namin nakita nung ginagawa namin yung vlog na yon. Pero nakita nyo siya. Ayan, ganyan karami yung tao. At ano sila, guys? Complete package. Haircut, costume, and kung kumilo sila, in character. Ayan. Ito na naman yung ganap dito. Ramdamin nyo lang, damahin nyo lang yung pinaka-adrenaline. Mga tinda. Pero mahal. Ay, ang ganda naman ito. Best moment mo na to, oh. Dalhin mo na to. 6,000, just me. 2,000 pesos. Ayan, oh. Marami kayo dito makikita. Naka-costume. Sa yung mga kaganapan. Grabe, no? Daming tao. Tapos lakad lang talaga ng lakad. Ayan. So tara na, guys. Pinakita lang namin sa inyo yung vibe dito. Para nga just in case gusto nyo ring dumaan dito, eto yung expect ninyo. So for the experience, go kayo dito. Pero kung yun nga, super limited yung time, actually pwede rin namang hindi na to. Depende talaga sa trip natin kung ano ba yung gusto nating makita. Ang youthful ng vibe dito. Ay, gusto nyo yun? Youthful. Makapagsabi na ng adjective, eh. No? Daming tao.
And just like that, nandito na kagad tayo sa ating another destination. And ito na yung last natin for today! Nakakapagod, grabe. Oo. So ngayon, it's 4 p.m. na. Nandito na tayo sa Shinjuku. So from Harajuku, ang sinakyan lang natin ay... Fokotoshin Line, then bumaba tayo dito guys sa F13 Senjuku Sanchime Station. Then nag-exit tayo sa B6. Yes, basta ang pinin lang namin kasi ang nakikita lang dito, Godzilla head. So doon lang yung pinin natin. Hindi namin alam ngayon kung ano ba yung una nating madadaanan, yung Godzilla head ba or yung pusa. Pag exit ninyo sa B6, dapat dito kayo lalabas. Sa building na to. Disney. Sa Disney yata itong building na to. Ayan oh. So dito tayo lumabas kanina. And then tinuro tayo ni Google Map, kanan daw tayo. So kanan lang tayo dito. Grabe, ang dami talagang tao dito. So kung hindi kayo mahilig sa mga ganitong lugar, baka hindi nyo ito masyadong maibigan. Kasi magulo talaga siya. At saka nakaka-overwhelm. Kahit yung mga train system, train stations na nga lang eh. Sobrang nakakalito pa siya. So tara, tignan natin kung saan tayo dadalhin. Si Google Map at si Enzo nang bahala sa atin. Dali, bes! Ang una pala natin makikita si Meow Meow. Meow 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 Meow. Tara. Daming tao. Ay. Diyos. Ayan. Ito na si Meow Meow. Oh. Sasalita na naman siya. Tara, lapit tayo sa kanya. Grabe. Nakaka-overwhelm yung dami ng tao. Diyos ko. Ano tayo nakikipagpatintero? Kung saan-saan na sila lumalabas. Ika na. Oh, ito na siya. Oh. Nakasilip na siya. Oh, oh di ba? O, tapos commercial. Mga 15 minutes commercial, tapos mga 30 seconds lang si Meow Meow. So ito yung ganap natin dito. Wala tayong ibang gagawin, kundi hintayin si Meow Meow lumabas. Ang dami naghihintay sa kanya. Oh. Kasi sandali lang siya lumalabas eh. Nandiyan ang tiyaga naman ng lahat na naghihintay. It's 4 p.m. Anong na? Degree Celsius. Wala pa ako, hindi pa ako giniginaw. Kasi lakad din kami ng lakad eh. Guys, according sa weather forecast, 16 degrees ngayon dito sa Tokyo. 16, pero ano siya ha? Sabagay hindi nga ako giniginaw. Pero malamig to. Hintayin na natin. So, for the meantime, commercial break. Ang haba ng commercial break. Ayan na siya guys. Nagmamiyaw-miyaw na. Ano ginagawa niya? Kakain yata. Hinaan mo yung figurine. Tara, dito tayo. Oh. Ayan na yung ganap niya. Makakabasag ng figure si Meow Meow. Ah, wala na. Commercial na naman. Ganun siya talaga. So, ito yung kaganapan, guys. Yung oras mo talaga gugugulin mo sa paghihintay. Ayan, sa mga first time pupunta, expect nyo na to para hindi kayo ma-imbier na. Kasi ganito talaga siya. Pinunta nyo siya dito, pero ito yung aasahan nyo. As in, maghihintay talaga kayo ng matagal kasi puro to commercial. Kasi ano to eh, parang ano tawag doon? Billboard. Oo. So, ayan siya. Hintayin mo siya nang hihintayin para sa mga 10 seconds na meow! これは当時参戦していたロシアの中で労働者、学生、市民による革命が起きたからこの第一次世界大戦は止まりました。要するにロシア Ayan, now! Ay, ingay, no? Papunta na tayo sa Godzilla's head. Naalala nga pala namin, today nga is November 30. It's Saturday. Baka kaya maraming tao. Grabe. Sumisilip. Halika na. Punta na tayo kay Godzilla naman. Grabe. Ang daming tao. And it's 4 p.m. pa lang.
I can't imagine kapag ka mga bandang 6 p.m. kung gaano karaming tao dito. Sa mahilig mag-shopping, of course, meron ditong Don Quixote. So tayo, lagpas muna tayo dyan. Gusto niyo ba mag-shopping tayo? Gusto nyo? Pero kami pala yung may ayaw. So, ito na kaagad, si Godzilla. Ayan siya, oh. Ayan. Nakadungaw naman kaagad siya. Makikita nyo kaagad siya pagtawid na pagtawid nyo. Ayan siya. Sumpa natin. Oh. So, if ever, ito na yung pinunta nyo dito. Ayan. So, dito sa Shinjuku, ang pinunta nyo rito, if ever, si Meow Meow, at saka si Godzilla. Pero meron din naman ditong mga kainan, ganyan, inuman. So kung mahilig din naman kayo sa mga nightlife, pwedeng-pwede rin naman dito. Pero yun na nga, eto na talaga yung pinaka-popular tourist attraction dito sa Shinjuku. Eto lang talaga siya. Si Godzilla nga, at saka si Meow Meow. Eto guys, nandito na tayo mismo sa ibaba ni Godzilla's head. Ayan na siya. Ito na yung view natin. Pero dito, hindi sila naglagay ng mauupuan man lang or matatambayan. Walang ganun dito. Kasi na yun, makikita nyo yung mga tao. Nagbibideo ng mabilisan, nagpapapicture. So, this is it. Dito na siguro magtatapos ang napakahabang araw natin. Magkasama tayo mula umaga, ngayon paggabi na. So, itong mga pinakita namin sa inyo, ito kasi usually talaga yung lumalabas kapag nagre-research kayo. Bakit namin alam? Kasi nga, no, first time din namin. O, hindi yung pinagagawa namin, guys. At ito din yung mga lumalabas kapag ka nagre-research ka. And then, nung first time kasi namin, kung mapapanood nyo yung mga old videos namin, hindi naman kasi namin siya tinudtod lahat. For example, kung Shinjuku area, Shinjuku lang. Kung Shibuya, Shibuya lang. Tapos yung Asakusa, Asakusa lang. So kumbaga, eto, ginawa namin siya as tourist na tourist. Yun talagang, di ba, yun nga kasi, kapag ka kasi tourist talaga tayo, minsan may 4 days lang tayo. Limited lang kasi talaga yung oras natin. Pati yung araw natin. So, yun yung ginawa namin ngayon para kahit paano makarelate kayo. And then, alam nyo kung worth it ba talaga na raratratin nyo talaga siya. So, yes, kung ano naman talaga, wala kayong choice at konti lang talaga yung oras ninyo, ratratin nyo na talaga lahat. Kesa naman hindi nyo mapuntahan. 'Di ba? Meron pa kayong ma-miss. Pero kung mahaba naman yung time ninyo dito, sa totoo lang, kakapagod. At saka walang masyadong na moments kanina. Wala. Kasi nga talagang puro rat-rat talaga. So sobra siya nakakapagod. Kaya again, bilib na bilib kami sa mga travelers na kaya yung ganun, yung ganitong klase ng pagta-travel. Yung 4-5 talaga kaya nyo. Tapos may energy pa kayo. Although kami naman, tayo naman, di ba, ginagawa natin, for example, nakakaakyat nga tayo halimbawa ng bundok. Oo. Pero yun kasi, the whole day natin siyang ginagawa or half day. Tapos alam niyo yun, marerelax ka kasi sa paligid. Ito kasi, sobrang nakakapagod na siya. At the same time, sa sobrang dami ng tao sa paligid mo, parang yun din nakakapagod na. Nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm lahat. Nakaka-overwhelm yung dami ng tao. Nakaka-overwhelm yung mga station, yung train. Kahit nasa isang station ka, doon sa station na yun, dumadaan 3 trains. So nakakalito siya, kaya kayo mag-Google Map pa rin kayo kasi talagang nakakaligaw siya kahit pagdating nyo mismo sa station, mahirap pa din. So sa lahat ng pinuntahan natin, ano ba yung tignan nyo, wala tuloy ako masyadong maisip na pwede kong sabihin na enjoy ko kasi sa totoo nga, super ratrat tayo. Pero syempre, iba pa rin kasi talaga yung vibe dun sa Sensoji Temple. Oo, totoo. Kahit ako yun din yung nagustuhan ko kanina sa ginawa natin. Oo, kasi wala talagang lahat itong mabilisan Although, nakaka-enjoy magpatawid-tawid sa Shibuya. Kasi alam nyo, parang yung iba doon naglalaro na lang. Oo, kasi nga lahat nagbablog, nagpipicture. Yung mga nandun, diba? Yung mga tumatawid, same vibe. Gusto na magpaulit-ulit ang tawid. Gusto lang namin yung Shibuya's Crossing. So walang KJ. Kung Oo. So ayun lang siya. So, sa mga first-timers, ihanda ninyo yung mahabang pasensya, mahabang stamina. Kasi grabe, sobrang nakakapagod talaga dito sa Tokyo. Kaya ako ngayon pa lang sinasabi ko na kaagad, parang pakiramdam ko Tokyo is not for me. Kumbaga yes, napapagod naman tayo sa Osaka, napapagod tayo sa yun na natin pinuntahan, Fukuoka. Pero yun nga kasi, nature, kumbaga,
pagod yung katawan mo, pero kumbaga medyo kalmado ka kasi nature yung nakikita. Ito kasi talaga grabe, Siting City. Ang taas ng adrenaline dito. Ayan lang. So ito para po ito sa inyo. Sana po na-enjoy nyo kahit napagod kayo. And at least alam nyo na kung ano yung mga dapat nyo bang puntahan or ano yung i-expect ninyo kung pupunta kayo dito. Sa mga naman paulit-ulit ding nakakapunta na rito sa Japan, kamusta experience ninyo dito sa Tokyo? Or na-miss nyo dahil dito sa video na to, huwag kayong mag-alala kasi syempre, kung sawa na kayo dito sa city mismo, gagawa tayo ng mga vlogs na mga 1 hour away naman dito sa Tokyo. At doon kami super excited! Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Tokyo Travel Vlogs! Bye everyone! Mwah!